Ibigay mo sa akin ang lahat ng paraan sa paggawa ng tubig, asin, at pagpapaso ng putik. Pati na rin ang kahoy na armas na nakapatay sa halimaw na bakal ang likod. Sasama rin sa akin ang bagong shaman na yan pabalik sa tribo ng pulang paa para maging isang alipin. Shaman. Nananaginip ka ng gising. Ha 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 ha. Ang sumuko sa mga mananakop ang tanging batas para mabuhay. Kung hindi, makakatikim kayo ng pinakamatinding parusa. Ha 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 ha. Pwede kaming mag-alay ng kaunting asin at karne. Pero ang bagong shaman at ang makalangit na sining ang bumubuhay sa tribo ng itim na jade. Kaya hindi namin sila pwedeng ibigay. Aba, ayaw nyo palang ibigay. Kung ganun, papatayin namin kayong lahat. At kami na mismo ang kukuha. Ikaw ba ang walang buhok na bagong shaman na yan? Dahil mga bisita lang naman kayo rito. At mabilis kayong maglabas ng mga patalim. Hindi ba't masyado naman yata kayong walang modo? Gusto nyo ng makalangit na sining? Sige, pwede. Pero idilat muna ninyo ng maigi ang inyong mga mata. At tingnan ninyo kung anong klaseng syudad ang hinaharap ninyo. Ito ang imbakan na nagsasala ng tubig gamit ang uling at buhangin. Inumin nyo at sigurado akong hindi kayo mamamatay. Ang sandatang ito ay kayang tuhugin kayo pati na ang inyong mga kabayo kahit sandaang hakbang pa ang layo. Pagkalipas ng 30 araw, 30 ganito ang ikakabit sa pader na ito para umatake mula sa lahat ng direksyon. Gusto nyo bang subukan ngayon kung gaano kaasintado ang baliste namin? O baka gusto nyo munang bumalik para tawagin ang pinuno ninyo? HMPH, bibigyan namin kayo ng isang gabi. Ihanda ninyo ang lahat ng asin, karne, mga banga, pati ang mga balista. Kapag hindi ninyo ibinigay ang mga yan bukas ng umaga, walang matitirang buhay ni isa man sa tribo ng itim na jade. Anong gagawin natin bukas ng umaga? Hindi natin sila kaya sa labanan. Sino bang nagsabing lalaban na natin sila ng harapan? Kung may gutom na lobong nagbabantay ng matabang karne, makakapagpigil ba yun buong gabi na hindi kumagit? Pagsapit ng dilim, patayin ninyo ang lahat ng apoy sa kampo. Magsama ka ng 2 mabilis na mandirigma at mag-abang kayo sa bodega. Sa itaas, itulak ninyo ang balista sa madilim na bahagi. Ikasa ninyo at asintahin ng diretso ang pinto ng bodega. Binigyan ko sila ng pagkakataong maging bisita. Pero dahil gusto nilang maging mga bandido, hayaan nating manatili sila habang buhay sa mga pundasyon ng itim na jade. Bilang pataba sa ating mga pader. Nagmamalaki lang kaninang umaga ang bagong shaman na yon. Ang pinakamahalaga rito ay ang mga plano para sa paggawa ng asin. At yung babaeng nagngangalang Sangji. Ibalik nyo rito ang mga palatandaan. Kunin nyo ang mga plano. Siguradong mayayanig ang pundasyon ng Haiyu. Sabi ko na nga ba, wala silang alam sa pagdedepensa. Ang lakas ng loob mong galawin ako. Papantayin sa lupa ng kuya ko ang Haiyu. Ayoko sa lahat yung nanggugulo sa teritoryo ko. Lalo na tinanakaw pa ang mga tauhan ko. May iwan ang mga taong to. Ikaw, bubuhayin kita. Dahil kailangan ko ng mensahero. Lumayas ka pabalik ng Chijiao. Dalhin mo ang mga palatandaang ito. Sabihin mo sa kuya mo. Hindi kailanman luluhod ang Haiyu. Kung gusto nyo makuha ang lungsod ko, 30 taon mula ngayon, magdala siya ng 500 tauhan at subukan nilang magpakamatay rito. Hindi kailanman luluhod ang Haiyu. Mayroon silang malaking kahoy na pana na kayang tumago sa bakal na halimaw. 100 tauhan mula sa kampo sa unahan. Magtipon-tipon na ngayon din. Wasakin ng Haiyu. Harapin natin sila.
Kung gusto nilang sumugod papasok, kailangan muna nilang dumaan sa buhang inang ito. Pinaluwag na namin ang mga haligi ng bato na sumusuporta sa lupa. At kaunti na lang ang nakakabit dito. Magaling, yan ang ating unang depensa. Hayaan nyo silang mabasag yan sa pagtapak nila. Ang hukay ay may 2 metrong luwang at 3 metrong lalim. Nakalatag na rin ang mga matutulis na kahoy sa pinakailalim nito. Kahit makalagpas sila sa una, mapipilitan din silang pumasok sa pangalawang linya. Handa na ang pangalawang balista. Ang 2 balista ay makakabuo ng walang tigil na ulan ng palaso gaya ng sinabi ninyo. Kung makapananatili bang matatag ang hayo, ay nakasalalay mismo sa araw na ito. Ngayong araw, ipapakita natin sa kanila kung paano magalit ang Tia Ingong. Tia Ingong, Tia Ingong, Tia Ingong. Nasa unahan na natin ang kampo ng hayo. Tahimik ang kalangitan. Naabot na ang limitasyon ng lupang ito. Tuluyan ng bumigay ang huling tinatapakan nila. Gumuho na kayong lahat. Patayin silang lahat. Pumunta kayong lahat sa gitna. Ha. 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 Ha 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 ha. Ako ang magbabantay sa bayang ito. Ha. Umatras kayo. Ha. 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 Tayo. Tinalo natin ang 100 pinakamalakas na mandirigma ng Chijaw. Oh. Ano yung nasa langit? Napakalakas ng kulog at kidlat. Dagsa-dagsang mga madugong halimaw. Pati ang mga hayop sa mismong sentro ng Chijaw ay nahawahan na. Nakapasok na sila. Hindi sa minamaliit nila tayo. Tumatakas lang din sila para mabuhay. Tumigil muna kayong lahat. Maagang lumabas ang araw at buwan. Hindi ba't may mahigit 20 araw pa bago umatake ang mga halimaw? Hindi pumunta rito ang Chijaw para sakupin tayo. Tumatakas din sila. Ang totoong pagsugod ng mga halimaw. Nandito na. Napaaga ito. Katapusan na natin dahil sa itim na ulan. Mula 30 araw, naging 10 araw na lang. Hindi mapipigilan ng pag-iyak nyo ang mga halimaw sa labas. Kung 10 araw lang ang binigay ng langit sa atin, gagamitin natin ang 10 araw na yan para gawing libingan ng mga halimaw ang lambak na ito. Tipunin ng mga may palakol at mga sibilyan, linisin ang loob ng kuweba. Ipasok sa loob ang lahat ng karne at asin. Hakutin pabalik ang mga luwad at blok ng bato. Kapalan pa ng 2 metro ang pader. Mga bantay, higpitan natin ang depensa. Simula ngayong gabi, salaitan tayong magbabantay sa pader hanggang kamatayan. Makinig kayo sa akin, kumilos na tayo. Sino man ang maglakas loob na lumuhad at maghintay na lang ng kamatayan. Kakalad ka rin ko para maghakot ng bato.
Maghahati tayo sa dalawang grupo, magpapahinga ang mga tao pero hindi ang mga martilyo. Dalawang metro pa sa likod. Pairan ng pamprotekta laban sa insekto ang buong ibabaw ng pader. Huwag kayong mag-iwan ng puwang dito. Kapag may kahit isang insektong nakapasok sa butas na yan, tapos tayo. Ha! Uminom po muna kayo ng tubig, pinuno. Iniisip nyo ba na ang inyong bagong pinuno ay isang baliw? Na tinatrato kayong parang mga hayop na sunod sa Onyeren. Pinapanday ninyo ang aming dignidad at pag-asa. Bawat pukpok direkta sa mga pundasyon. Ang buhay na ito ni Chinghe ay iniligtas ang aming pinuno mula sa tiyak na kamatayan. Kapag nalagpasan natin ang pagsubok na ito, nakahanda si Chinghe ayon sa sinaunang ritual ng ating totem. Naialay ang buhay at totem. Ang lahat para sa inyo. Mabuti. Kapag nabuo na ang buong lungsod, sasamahan kitang isayaw ang unang sayaw ng hangin. Bantay, palapit na ang halimaw na yon. Hindi yan halimaw. Mga tao yan. May dagsa ng mga halimaw na humahabol sa likod namin. Buksan nyo ang tarangkahan, papasukin nyo kami. Maawa kayo, iligtas nyo ang mga bata. Bagsak na ang buong hilagang teritoryo. 30 araw na ang nakararaan, ninakaw nyo ang bato ng apoy. At itinaboy nyo kami sa patay na lupang ito. Huwag niyong bubuksan ang tarangkahan. Huwag niyong bubuksan. Dapat lang mamatay ang mga chijaw na yan. Pero walang kasalanan ng mga bata. Isang basura si Chile. Pero ang mga chijaw ay may bihasang dugong nagmula sa lupa at kahoy. Kung mapapasunod natin sila, magagamit natin sila para sa pagpapalawak ng lungsod. Una, lahat ng mandirigma ng Chijaw, itapon nyo agad ang inyong mga sandata. Sa Trent, sir. Pabarin ang inyong baluti at ilagay ang mga kamay sa likod ng ulo. Lumuhod kayo at magpagapos. Hanggat hindi natatapos ang dagsa ng mga halimaw. Kayo ay magsisilbing mga manggagawang alipin. Pangalawa, 30 araw na ang nakalipas mula nang ninakaw nyo sa mga Black Feather ang bato, ang binhi ng apoy at ang mga bata. Dalhin nyo sa gilid na pinto ang lahat ng mga buhay pa. Para sa mga namatay, pagbabayaran nyo yon ng inyong mga buhay. Sa pamamagitan ng 10 beses na pagtatrabaho sa paggawaan ng Tia Ingong. Pangatlo, pagkapasok ninyo mga karaniwang tao ng pulang kidlat sa lungsod. Ibigay ninyo ang banal na tableta ng espiritu. Pagkatapos, humarap kayo sa likod. Kunin ninyo ang inyong mga espada. At harangin ang unang bugso ng mga halimaw na aatake sa pader ng lungsod. Magbayad sala kayo sa mga kaluluwa ng mga nasawi sa espiritual na lambak ng Hayo. Ang bagong pantas ng Hayo. Napakabagsik mo rin. Kayong mga taga-pulang kidlat, isuko ang mga sandata bago pumasok, piliin ang mga batang malalakas at paunahin sa malinis na lugar. Ipagpag ninyong maigi ang inyong mga damit, bago kayo pumasok sa loob ng kuweba. Isara ang tarangkahan.
Wow, bumabangga na ang kawan ng mga halimaw sa pader, lalaban ba tayo? Mga mandirigma ng Fayo. Tingnan ninyong mabuti itong pader na 5 araw at 5 gabi nating itinayo. Para saan ba natin ito ginawa? Ipagtanggol ang kuta, pumatake ng buong lakas. Sunugin niyo silang lahat. Nalagpasan natin ang unang bugso, napigilan natin. Kahit walang kapangyarihan ng totem. Kahit hindi makipaglaban ng malapitan. Ito pala ang sining ng palasyo ng langit. Anong nangyari? Hindi ko alam. Parang may kung anong paparating. Ang bagay na ito. Hindi natin ito kayang pigilan. Hindi tatalab ang atake natin dyan. Bilis, umatras na tayo papasok sa kuweba. Kaya pangbawasan ng pader ang lakas ng pag-atake nito. At pwede pa tayong dumaan sa lihim na lagusan sa likod ng bundok. Umatras tayo. Saan tayo aatras? Walang estrukturang imposibleng masira. Basta't sapat ang lakas ng puwersa. At tama ang anggulo. Ihanda ang forma sayon. Ang 4 na gang-amay. Nandito na silang lahat. Nagising na ang banal na lungsod ng langit. Ngayon na ang oras. Nanalo tayo. Mahal na hari ng kalangitan. Mabuhay ang tagapaglikha. Hari ng kalangitan. Mabuhay ang tagapaglikha. Hindi lang lakas ang nag-iisang batas sa malawak na ilang. Patay na si Chijiao. Mula ngayon, wala nang Chijiao sa malawak na ilang. Akong si Chile ay handang maging pinakaunang tagapaglingkod ng banal na lungsod ng makalangit na palasyo. Kahit mamatay pa ako ng 10,000 beses.
Simula sa araw na ito, hindi na tayo mga itinakwil. At hindi na rin tayo mga natitirang mayembro ng itim na balahibo. Ang lungsod na ito ay tatawaging Luming. 陆明， Banal na lungsod ng Luming, banal na lungsod ng Luming. Banal na lungsod ng Luming. Banal na lungsod ng Luming. Walang hanggan ang makalangit na palasyo. Magandang araw sa inyong lahat mga boss. Maraming salamat sa matyaga ninyong paghihintay. Ang ikalawang season ng paggawa ng pader sa tribo ng mga halimaw ay nagsisimula na. Noong nakaraang season, nahulog ako mula sa langit papunta sa mundo ng mga halimaw. Muntik na akong lasunin ng mga shaman. At muntik na rin akong kalagkarin paakyat sa altar bilang alay. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagising ko. Ang kapangyarihan ng makalangit na palasyo. Pinamunuan ko ang mga halimaw na ito sa pagtatayo ng bayan. Nagtayo kami ng pader para labanan ang paglusob ng mga halimaw. At sa huli, pilit naming itinayo ang kauna-unahang lungsod sa gitna ng kaparangan. Pero ngayong nakatayo na ang lungsod, dito palang magsisimula ang tunay na problema. Hay, ang hirap palang magtayo ng pader sa mundo ng mga halimaw. Ayos, buhay tayo. 活下来了。 Masyado pang maaga para magdiwang. Malaki ang pinsala sa pinakapundasyon ng panlabas na pader. Biyak na rin ng semento sa loob ng kanang bahagi nito. Pwede itong bumagsak ulit anumang oras. Panginoon, nandito po ako. Huwag kayong tumayo lang dyan at ngumiti ng parang mga siraulo. Ang banal na lungsod ngayon ay parang sala na butas-butas. Hindi pa ito ang oras para magpahinga. Una, ipunin agad ang mga malalakas na sumukong sundalo ni Chijao. At ipalinis ninyo ang lahat ng mga bangkay dyan sa kanal ng lungsod. Hamukay kayo ng malalim sa direksyon ng hangin at doon nyo sunugin lahat. Kapag ibinaon na ng malalim, kailangang lagyan ng makapal na apog. Dahil kapag may sumiklab na salot, kung hindi man tayo pinatay ng mga halimaw na yan, mga sakit at impeksyon naman ang papatay at magbabaon sa atin. Pangalawa, isama mo ang mga tauhan mo. At patibayin nyo ulit ang gumuho nating pader sa kanang bahagi. Gumamit kayo ng apog at luwad. Paghaluin nyo ng mabuti para maging pinakamatibay. Takpan nyo ang lahat ng lomet. Ang pader na yan ang tanging sandigan natin para mabuhay sa kaparangan na ito. Kahit titing na butas, hindi nyo pwedeng palagpasin. Masusunod po, gagawin ko na agad. Kung sino man ang magtatamad-tamaran sa mga oras na to, kakatayin ko ng palakol ko. Malinis na tubig, kamalig ng pagkain, at mga bata sa pader. Ang tunay na laban para sa ating sibilisasyon ay cave umpisa pa lang. Ang forma sayo ng mga kampanilyang buto. Tutunog lang ito kapag may mababangis na halimaw sa loob ng 10 milya. Umatras na ang kawan ng mga halimaw. Dapat ay tahimik na yan. Hindi normal ang nangyayaring ito. Mabuhay ang ating pinuno. Anong nangyayari? Hindi ba't umatras na ang mga halimaw? Buhay pa ba ang hari ng mga halimaw o may parating pang panibagong atake? Walang pulang marka ng init. Ang init na dapat ay nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang nakikitang enerhiya ay naging kulay asul. Imposible ito. Kakasimula pa lang ng taglagas. Hindi pa dapat magdala ng ganitong nakakamatay na yelo ang hangin mula sa hilaga. Ang puting sakuna na dapat ay mangyayari pa makalipas ang 3 taon. Ay napaaga dahil sa hari ng mga halimaw. Tumakas na tayo. Saan tayo tatakas? Kapag umalis tayo sa pader na to, kamatayan lang ang babagsakan natin. Makinig kayong lahat, itigil agad ang lahat ng pagdiriwang. Ipasok nyo sa loob ang lahat ng mga imbakan ng tubig. Sindihan nyo ang lahat ng mga apuyan. Ang pagtunog ng kampanilya ay hindi para magbabala tungkol sa mga halimaw. Isa itong hamon ng digmaan na dala ng hangin mula sa hilaga. Maagang dumating ang puting kalamidad ng taglamig. Mula ngayon, magsisimula na ang 70 araw na palugit ng banal na lungsod.
Wala akong pakialam kung ilan ang gustong patayin ng langit sa lamig. Basta't nandito sila sa lungsod na ito. Hinding-hindi ko hahayaang may mabawas na kahit isang buhay. Ipinag-uutos ko. Lahat ng sundalo, pumwesto sa pader. Ihanda ang mga armas. Asintahin ang bunganga ng bangin. Pagsusuri. Walang paparating na kawan ng mga halimaw. Salamat naman. Kawawa naman. Napakaawa ng sinapit nila. Kayo dyan sa taas ng pader, makinig kayo. Kami ang mga natitirang buhay mula sa tribo ng Antler. Inatake ng kawan ng mga halimaw na dugong emperador ang aming teritoryo sa Hilaga. Nasawi sa labanan si Zuen. Nawasak ang aming totem. Sinundan namin ang mga bakas sa lupa. At naglakad sa gitna ng bagyo ng niebe sa loob ng 3 araw at 3 gabi para lang makatakas dito. Nabalitaan namin na may isang banal na lungsod ng palasyo rito. Nabalitaan namin na ang mga namumuno rito ay hindi iniaalay ang mga paslit sa Diyos ng kasiraan. Nabalitaan na itong panlabas na himpilan para sa pagsasalba ng mga gamit.